Nakuha ko ang isang apartment building mula sa aking lolo at nalaman na may isang nangungupahan na hindi nagbabayad ng upa sa loob ng 30 taon. Nagmarcha ako patungo sa kanyang pinto, galit na galit sa nawalang kita. Tingnan mo ang mga lumang ledger ng iyong lolo, sabi niya ng mahinahon. Hanapin ang aking pangalan. Nang gawin ko iyon, ang katotohanang natuklasan ko ay nagpaalamig sa aking dugo. Bago tayo sumisid sa kwentong ito na hindi ka panipaniwala, gustong-gusto kong malaman kung saan ka nanonood nito. I-drop mo sa comments sa ibaba at siguraduhin mong mag-subscribe para sa higit pang kamangha-manghang kwento araw-araw. Ngayon, hayaan mong ibalik kita sa araw na akala ko ay malulutas ko ang aking pinakamalaking problema. Ang tawag mula sa abogado ng aking lolo ay dumating sa isang Martes ng umaga na nagsimula ng karaniwan. Nakaupo ako sa aking masikip na studio apartment, umiinom ng instant coffee at iniisip kung paano babayaran ng upa sa susunod na buwan nang tumunog ang aking telepono na may balitang magbabago sa aking buhay magpakailanman. Ginoong Flores, ito si Roberto Aquino mula sa Aquino at mga kasosyo. Tumatawag ako tungkol sa ari-arian ng iyong lolo. Ang aking lolo, sabi ko, naguguluhan. Hindi ko siya nakausap sa maraming taon. Naiintindihan ko na may ilang hidwaan sa pamilya, ngunit ikaw ang kanyang tanging tagapagmana. Namatay siya noong nakaraang linggo at iniwan niya sa iyo ang kanyang apartment building. Halos nabitawan ko ang aking kape. Ang aking lolo, si Guillermo Flores, ay isang matagumpay na negosyante, ngunit nag-away ang aming pamilya noong ako ay nasa kolehiyo. Tungkol iyon sa mga utang sa pagsusugal ng aking ama at ang pagtanggi ng aking lolo na patuloy na tulungan siya. Nahuli ako sa gitna at pinili ko ang panig ng aking ama, isang desisyong pinagsisisihan ko dahil ang adiksyon ng aking ama ay sumira sa aming pamilya. Isang apartment building? Oo, isang 6 na unit na gusali sa distrito ng Makati. Ito ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita sa nakalipas na 30 taon. May ilang papeles na kailangan mong pirmahan at kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang sitwasyon sa pamamahala ng ari-arian. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng isang magandang gusali na gawa sa ladrilyo sa isa sa pinakamagandang lugar sa lungsod. Ito ay 4 na palapag na mataas na may eleganteng bay windows at maayos na landscaping. Kahit sa aking limitadong kaalaman sa real estate, alam kong ito ay mahalagang ari-arian. Ginoong Flores, isang babae na nasa 50 taong gulang ang lumapit sa akin na may clipboard at mukhang stressed. Ako si Lina Bautista, ang tagapamahala ng ari-arian. Pinangangasiwaan ko ang araw-araw na operasyon para sa iyong lolo. Masaya akong makilala ka, Lina. Dapat kong aminin, wala akong alam sa pamamahala ng ari-arian. Ayos lang iyon. Maaari tayong magtrabaho ng magkasama, ngunit may ilang bagay na kailangan mong malaman agad. Nagiging malungkot ang mukha ni Lina. Ang gusali ay nawawalan ng pera sa maraming taon at may isang partikular na sitwasyon na nakakaproblema. Anong uri ng sitwasyon? May nangungupahan sa penthouse apartment 4B. Ang kanyang pangalan ay Paulina Hidalgo. Siya ay naninirahan doon sa loob ng 30 taon at hindi siya nagbayad ng upa kahit isang beses sa lahat ng panahong iyon. Tinitigan ko si Lina nang hindi makapaniwala. 30 taon na walang bayad na upa. Bakit hindi siya pinaalis? Palagi ring tumanggi ang iyong lolo na pag-usapan iyon. Tuwing binabanggit ko iyon, sasabihin lang niya na mananatili si Paulina at magpapalit ng paksa. Sinubukan kong magsaliksik sa sitwasyon, ngunit walang lease agreement sa file. Walang dokumentasyon na nagpapaliwanag sa arrangement. Gaano karaming pera ang pinag-uusapan natin? Sumangkuni si Lina sa kanyang clipboard. Ang penthouse ay ang aming pinakamalaking unit sa kasalukuyang presyo sa merkado. Dapat itong umupa ng halos 35,000 piso bawat buwan. Sa loob ng 30 taon, mabilis niyang kinuwenta. Pinag-uusapan natin ang higit sa 10 milyong piso sa nawalang kita. Naguguluhan ang aking isip. 10 milyon. Iyon ay higit na pera kaysa sa naisip ko na magkakaroon ako. At ito ay nakaupo lamang doon na hindi nakokolekta dahil ang ilang babae ay naninirahan ng walang bayad sa aking gusali. Ano siya? Ito si Paulina, matanda na, marahil nasa 70. Napaka-private na nanatili sa kanyang sarili. Siya ay magalang kapag nakikita ko siya, ngunit hindi niya ipinapaliwanag ang sitwasyon sa upa. Sasabihin lang na ito ay inayos kasama si Ginoong Flores at iyon na iyon. Well,
Hindi ito inayos sa akin, sabi ko ng matatag. Kailangan kong kausapin siya agad. Mukhang hindi komportable si Lina. Ginoong Flores, dapat kong babalaan ka. Ang iyong lolo ay napakaprotekta sa kanya. Nag-iwan siya ng tiyak na tagubilin na hindi siya dapat abalahin o harasin. Ang aking lolo ay patay na at ako ay nalulunod sa mga student loan at credit card debt. Hindi ko kayang hayaan ng isang tao na manirahan sa ₱1,000,000 apartment ng libre dahil lamang sa ilang lumang arrangement. Nang hapon na iyon, umakyat ako sa hagdan patungo sa ika-4 na palapag. Lumalakas ang aking galit sa bawat hakbang. Ang penthouse apartment ay may magandang pinto na gawa sa oak na may brass nameplate na nakasulat na P. Hidalgo. Kumatok ako ng matatag. Sandali lang, dumating ang boses mula sa loob. Kultura, mahinahon na may bahagyang rasp ng edad. Binuksan ang pinto upang ipakita ang isang babae na marahil nasa kalagitnaan ng 70 na may pilak na buhok na nakatali sa isang eleganteng bun at matalinong asul na mata sa likod ng wire-rimmed glasses. Siya ay nakadamit ng simple ngunit maayos sa isang cardigan at slacks na nagpapahiwatig ng tahimik na mabuting lasa. Dapat ikaw si Carlo, sabi niya bago ko may pakilala ang aking sarili. Mukha kang katulad ng iyong lolo noong siya ay nasa iyong edad. Ginang Hidalgo, narito ako upang pag-usapan ang iyong sitwasyon sa upa. Inaasahan kong darating ka. Pumasok ka. Ang apartment ay nakakamangha, mataas na kisame, hardwood floors at malalaking bintana na nag-aalok ng panoramic view ng lungsod. Ang mga muebles ay modest ngunit eleganteng antique pieces na mukhang maayos na inalagaan, bookshelves na puno ng leather-bound volumes at artwork na nagmumungkahi ng refined taste kaysa sa mahal na koleksyon. Gusto mo ba ng tsa? Tanong ni Paulina na parang ito ay isang social visit kaysa sa isang eviction notice. Hindi, salamat Ginang Hidalgo. Diretso na ako sa punto. Nakuha ko ang gusaling ito at nalaman ko na hindi ka nagbayad ng upa sa loob ng 30 taon. Kailangan mong magsimulang magbayad ng market rate agad o umalis sa lugar. Tumango ng mahinahon si Paulina na nauupo sa isang wingback chair at nagpapahiwatig na umupo ako sa harap niya. Naiintindihan ko ang iyong posisyon, Carlo. Nakuha mo ang ari-arian at mula sa iyong pananaw, ako ay isang freeloader na nagpapakinabang sa kabutihang loob ng iyong pamilya. Iyon nga ang ikaw. Bago ka gumawa ng anumang final na desisyon, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Pumunta sa basement storage room at tingnan ang mga lumang business ledger ng iyong lolo. Hanapin ang aking pangalan, Paulina Hidalgo, at kapag nahanap mo ito, basahin ng mabuti ang mga entry. Bakit ang iyong pangalan ay nasa mga business ledger ng aking lolo? Dahil 30 taon na ang nakalilipas, ang iyong lolo at ako ay may business arrangement. Isang arrangement na sa tingin ko ay makikita mong napakaliwanag. Anong uri ng arrangement? Ngumiti siyang malungkot. Ang uri na nagligtas sa negosyo ng iyong lolo at nagtayo ng kayamanan ng iyong pamilya. Ang uri na nagbigay daan upang makuha mo ang gusaling ito sa unang lugar. Hindi ko naiintindihan, maiintindihan mo. Tingnan ang mga ledger, Carlo. Hanapin ang mga entry mula sa taong 1993 at kapag nahanap mo ang mga iyon, bumalik ka at mag-usap tayo. Umalis ako sa apartment ni Paulina na mas naguguluhan kaysa galit. Ang kanyang mahinahong kumpiyansa ay nagpahina sa akin. Hindi siya kumikilos na parang isang taong nahuli sa freeloading. Siya ay kumikilos na parang may karapatan siyang naroon. Ang basement storage room ay isang maze ng mga kahon, lumang muebles at filing cabinets. Kinailangan ko ng 2 oras upang mahanap ang mga kahon na may label na Business Records 1990 hanggang 1995. Sa loob ay dos-dose ng leather-bound ledger. Bawat isa ay puno ng maingat na sulat kamay ng aking lolo. Nagsimula ako sa 1,993 na nag-flip sa mga pahina ng income at expenses, rent payments at maintenance costs. Ang aking lolo ay hindi kapani-paniwalang detalyado na nagtatala ng bawat transaksyon hanggang sa huling sentimo. Ito ay nasa pahina 127 ng ledger ng Hulyo 1993 na nahanap ko ang unang pagbanggit kay Paulina Hidalgo. Hulyo 15, 1993. Emergency loan mula kay P. Hidalgo, 2.5 milyong piso. Terms, walang interest, walang repayment schedule. Collateral, wala kinakailangan.
Tinitigan ko ang entry, binabasa ito ng 3 beses upang siguraduhin na naiintindihan ko ng tama. 2.5 milyon na walang interest at walang repayment schedule. Noong 1,973, iyon ay isang napakalaking halaga. Nagpatuloy ako sa pagbabasa na nakakahanap ng higit pang entry sa mga sumunod na buwan. Agosto 3, 1,973. Karagdagang loan mula kay P. Hidalgo, 1.5 milyong piso. Parehong terms tulad ng nauna. Setyembre 12, 1,973. Huling loan installment mula kay P. Hidalgo, 1 milyong piso. Kabuuang hiniram, 5 milyong piso. 5 milyon. Si Paulina Hidalgo ay nagpahiram sa aking lolo ng 5 milyong piso noong 1,973 na walang interest at walang kinakailangang pagbabayad. Ngunit bakit? At ano ang kailangan ng aking lolo sa pera? Nahanap ko ang sagot sa isang hiwalay na ledger na may label na Crisis Management 1993. Ang mga entry ay naglalahad ng isang negosyo na nasa bingit ng pagbagsak. Ang construction company ng aking lolo ay tinamaan ng serye ng sakuna. Isang major client ang nag-default sa payments. Isang lawsuit ang nagpaubos sa kanyang cash reserves. At ang bangko ay nagbabanta na i-foreclose ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang apartment building. Hunyo 30, 1,973. Paunawa ng bangko. Magsisimula ang foreclosure proceedings sa Hulyo 31 maliban kung magbayad ng 4 na milyong piso. Hulyo 1, 1,973. Lahat ng assets ay nasa panganib. Malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya. Hulyo 14, 1,973. Nag-aalok ng tulong si P. Hidalgo. Milagro. Umupo ako sa maalikabok na basement, sinusubukang iproseso ang binabasa ko. Noong 1,973, ang negosyo ng aking lolo ay nabibigo at lumitaw si Paulina Hidalgo na parang isang anghel na nag-aalok ng sapat na pera upang iligtas ang lahat. Ngunit hindi ko pa rin naiintindihan ang koneksyon. Paano niya nalaman ang kanyang mga problema? Bakit siya handang magpahiram ng ganitong napakalaking halaga na walang garantiya ng pagbabayad? Nagpatuloy ako sa paghahanap sa mga ledger para sa higit pang impormasyon tungkol kay Paulina. Ang nahanap ko ay isang serye ng entry na nagpaalamig sa aking dugo. Hulyo 20, 1,973. Natapos ang kasunduan kay P. Hidalgo, loan terms, 5 milyong piso na walang interest, walang kinakailangang repayment. Kondisyon, lifetime residence sa apartment 4B. Walang singil sa upa. Hulyo 21, 1,973. Lumipat si P. Hidalgo sa 4B. Unang araw ng bagong arrangement, Hulyo 22, 1,973. Nagbayad sa bangko, naiwasan ang foreclosure, nailigtas ang negosyo. Nahanap ko ang isang Manila folder na nakatago sa likod ng mga ledger na may label na P. Hidalgo Private. Sa loob ay photocopies ng legal na dokumento at ang binasa ko ron ay nagpaunawa sa akin ng buong saklaw ng nangyari. Si Paulina Hidalgo ay hindi lamang isang mabuting Samaritan na may malalim na bulsa. Siya ay isang matalinong batang investment banker na nagkamal ng kayamanan sa maagang 1990s stock market boom sa Pilipinas. Sa edad na 42, siya ay isa sa pinakamatagumpay na babae sa Financial District ng Makati. Ang mga dokumento ay nagkuwento na nagpahinto sa aking hininga. Si Paulina ay naghahanap ng investment opportunities nang malaman niya ang sitwasyon ng aking lolo sa pamamagitan ng isang mutual business contact. Ngunit sa halip na tratuhin ito bilang isang tipikal na transaksyon, inistruktura niya ito bilang isang bagay na hindi karaniwan. Ang loan agreement ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Binigyan ni Paulina ang aking lolo ng 5 milyong piso na may isang kondisyon lamang. Napayagan siyang manirahan sa penthouse apartment sa buong buhay niya ng walang bayad, walang ibang terms, walang repayment schedule, walang interest. Ngunit may higit pa. Isang handwritten note sa sulat kamay ng aking lolo na may petsang Hulyo 15, 1,973. Si Paulina Hidalgo ay hindi lamang nagliligtas sa aking negosyo, nagliligtas siya sa hinaharap ng aking pamilya.
Kung wala ang kanyang intervention, mawawala ang lahat. Ang apartment ay maliit na presyo para sa regalong ibinibigay niya sa amin. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito at sisiguraduhin kong igagalang ang kanyang kabutihan hanggat ako ay nabubuhay. Umupo ako sa basement na yon sa isa pang oras, binabasa ang mga entry sa maraming taon. Ang natuklasan ko ay na ang 5 milyong piso na loan ni Paulina ay talagang nagligtas sa negosyo ng aking lolo. Sa loob ng 2 taon, hindi lamang siya nakabawi kundi pinalawak pa gamit ang breathing room na ibinigay ng pera ni Paulina upang makakuha ng bagong kontrata at palakihin ang kanyang kumpanya. Noong 1975, ang negosyo ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyong piso. Noong 2000, ito ay 50 milyon. Nang ibenta ito ng aking lolo noong 2005, nakatanggap siya ng 120 milyong piso. Lahat dahil naniniwala si Paulina Hidalgo sa kanya ng walang iba. Ang apartment building na nakuha ko, ang komportabling buhay na tinamasa ng aking pamilya, ang kakayahan ng aking lolo na ipadala ako sa kolehiyo bago ang aming away. Lahat ng iyon ay umiiral dahil sa pambihirang kabutihan ni Paulina at nagmarcha ako patungo sa kanyang apartment, planong paalisin siya. Umakyat ako sa ika-4 na palapag na may ibang pakiramdam kaysa sa umaga na iyon. Nang buksan ni Paulina ang kanyang pinto, tiningnan niya ang aking mukha at tumango ng may alam. Nahanap mo ang mga ledger. Paulina, wala akong ideya. Pasensya na talaga. Pumasok ka, Carlo. Sa tingin ko ay oras na para sa isang wastong pag-uusap. Sa pagkakataong ito, tinanggap ko ang kanyang alok na tsa. Umupo sa kanyang eleganteng living room habang inihahanda niya ito ng mahinahon na parang inaasahan niya ang sandaling ito ng matagal na. Nailigtas mo ang negosyo ng aking lolo, sabi ko nang bumalik siya na may tea service. Gumawa ako ng investment, itinama niya ng mahinahon. Isa na nagbayad ng malaki para sa iyong pamilya. Ngunit hindi mo hiniling na ibalik ang pera. 5 milyong piso at ibinigay mo lang ito sa kanya. Paulina, noong 1973, ako ay 42 taong gulang at nagkakahalaga ng halos 80 milyong piso. Mayroon akong higit na pera kaysa sa alam kong gagawin ko rito, ngunit ako rin ay lubhang malungkot. Ginugol ko ang 20 taon sa pagbuo ng karera sa Financial District at isinakripisyo ko ang lahat para sa tagumpay. Kaya bakit tulungan ang aking lolo? Dahil nang makilala ko si Guillermo, nakita ko ang isang bagay na nawala ko. Integridad. Siya ay isang mabuting tao na nagtayo ng matapat na negosyo na nag-i-employ ng 12 ng tao na mas nagmamalasakit sa paggawa ng tama para sa kanyang mga manggagawa kaysa sa pag-maximize ng kita. Nang malaman ko na siya ay nasa problema, nakita ko ang isang pagkakataon na gamitin ang aking pera para sa isang bagay na makabuluhan. Ngunit ang arrangement sa apartment ay ideya ko, sabi ni Paulina ng matatag. Hindi ko gustong maramdaman ng iyong lolo na may utang siya sa akin. Hindi ko gustong gumugol siya ng buong buhay sa pagsisikap na bayaran ng pera na hindi ko kailangan. Kaya inistruktura ko ito bilang isang trade. Ang aking pera para sa isang lugar na tirahan, ngunit maaari mong bayaran ang anumang apartment sa lungsod. Maaari ko nga, ngunit hindi ko gustong anumang apartment, Carlo. Gusto ko ng tahanan. Gusto kong maging bahagi ng komunidad, magkaroon ng kapitbahay, maramdaman na ako ay nabibilang sa isang lugar. Ang gusaling ito ay nagbigay sa akin yun. Naging masaya ka ba rito? Mas masaya kaysa sa dati kong penthouse sa mataong distrito. Ang iyong lolo ay naging parang ama sa akin. Ang iba pang nangungupahan ay naging aking mga kaibigan. Ang lugar na ito ay nagbigay sa akin ng pamilya na hindi ko kailanman nagkaroon. Nakaramdam ako ng luha na namumuo sa aking mga mata. Paulina, pumunta ako rito upang paalisin ka. Galit ako tungkol sa nawalang kita sa upa. Wala akong ideya kung ano ang ginawa mo para sa aking pamilya. Siyempre, wala ka. Si Guillermo ay isang private na tao at iginalang niya ang aking kahilingan na panatilihing lihim ang aming arrangement. Hindi ko kailanman gustong pagkilala o pasasalamat. Gusto ko lang ng tahanan. Ngunit ang pera na ibinigay ko ay hindi kailanman pera na kailangan ko. Carlo, nanirahan ako ng komportable sa aking mga investment sa loob ng 30 taon. Sa susunod na oras, sinabi ni Paulina ang higit pa tungkol sa kanyang buhay sa gusali. Tahimik niyang tinulungan ang iba pang nangungupahan sa maraming taon.
Nagbayad ng medical bills para kay Ginang Herrera sa 2A nang hindi niya kayang bayaran ang cancer treatment. Nag-cover ng upa para sa batang pamilya sa 1B nang mawalan ng trabaho ang ama. Nagpondo ng tuition sa kolehiyo para sa teenager sa 3A na hindi kayang bayaran ng kanyang mga magulang. Ikaw ay nag-aalaga sa lahat, sabi ko nang may pagkamangha. Ang gusaling ito ay nag-aalaga sa akin sa loob ng 30 taon. Tama lamang na ibalik ko ang pabor. Paulina, hindi ko alam kung paano mag-sorry para sa sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung paano magpasalamat para sa ginawa mo sa aking pamilya. Hindi mo kailangang gawin ang alinman, sabi niya ng mahinahon. Ngunit mayroon akong kahilingan, anuman. Iniwan ka ng iyong lolo ng gusaling ito dahil naniniwala siyang mayroon kang karakter upang igalang ang mga pangako na ginawa niya. Hinihiling ko sa iyo na hayaan akong tapusin ang aking buhay rito sa tahanan na minahal ko sa loob ng 30 taon. Siyempre, Diyos ko, Paulina, siyempre, ito ang iyong tahanan. Ito ay laging magiging iyo. Salamat, Carlo. Iyon ay nangangahulugan ng higit sa alam mo. Habang naghahanda akong umalis, hinatid ako ni Paulina sa pinto. May isa pang bagay na dapat mong malaman, sabi niya. Nag-iwan ang iyong lolo ng detalyadong tagubilin tungkol sa pamamahala ng gusali. Gusto niyang maunawaan mo hindi lamang ang business side, kundi ang human side. Ang gusaling ito ay hindi lamang investment. Ito ay komunidad. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan sa drawer ng kanyang desk kapag umuwi ka. May liham na sinulat niya para sa iyo na nagpapaliwanag ng kanyang filosofiya tungkol sa pagiging landlord. Sa tingin ko ay makikita mong ito ay nakakaliwanag. Nang gabing iyon, nahanap ko ang liham na binanggit ni Paulina. Sa maingat na sulat kamay ng aking lolo, ito ay nagbabasa, Carlo, nakuha mo ang isang responsibilidad sa mga taong tinatawag itong tahanan. Ang pagiging landlord ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng upa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tirahan, seguridad at dignidad sa mga pamilya na nagtitiwala sa iyo sa kanilang pinakapangunahing pangangailangan. Si Paulina Hidalgo ay nagligtas sa ating pamilya nang wala tayong iba pang mapuntahan. Hiniling niya ang wala sa kapalit maliban sa isang lugar na pag-aari. Igalang ang arrangement na iyon, hindi lamang dahil ito ay legal na binding, kundi dahil ito ay morally tama. Binigyan niya tayo ng lahat ng mayroon tayo. Ngunit higit pa roon, matuto mula sa kanyang halimbawa. Gamitin ang gusaling ito upang bumuo ng komunidad, hindi lamang kayamanan. Ang mga nangungupahan ay hindi lamang pinagkukunan ng kita. Sila ay mga kapitbahay. At ang mga kapitbahay ay nag-aalaga sa isa't isa. Sana ay maging uri ka ng landlord na sinubukan kong maging at uri ng tao na itinuro sa akin ni Paulina. Ang pera ay dumarating at nawawala. Ngunit ang mga relasyon na binubuo natin at ang kabutihang ipinapakita natin, iyon ang tumatagal. Ang iyong lolo, Guillermo Flores. Maingat kong tinupi ang liham, sa wakas ay nauunawaan ang buong bigat ng nakuha ko. Ito ay hindi lamang gusali. Ito ay legacy ng compassion at komunidad na binuo ng magkasama ng aking lolo at Paulina. Sa mga sumunod na buwan, inihagis ko ang aking sarili sa pag-aaral ng lahat na maaari ko tungkol sa property management, ngunit may ibang filosofiya kaysa sa nagsimula ako. Sa halip na tumuon lamang sa pag-maximize ng kita, sinunod ko ang halimbawa ng aking lolo at gabay ni Paulina. Nang kailanganin ni Ginang Herrera sa 2A ng bagong air conditioning unit, ngunit hindi niya kayang bayaran, ipina-install ko ito at ipinamahagi ang gastos sa kanyang mga bayad sa upa na walang interest. Nang magkaroon ang batang pamilya sa 1B ng kanilang pangalawang sanggol at kailanganin ng mas malaking espasyo, tinulungan ko silang lumipat sa mas malaking unit sa isang katabing gusali na natuklasan kong pag-aari rin ng aking lolo na pinanatili ang kanilang upa na pareho. Si Paulina ay naging aking unofficial advisor na nagtuturo sa akin tungkol sa delikadong balanse sa pagitan ng pagpapatakbo ng negosyo at pag-aalaga sa mga tao. Mayroon siyang dekada ng karanasan sa parehong finance at human nature at ang kanyang mga insight ay hindi mababayaran. Ang sikreto, sabi niya sa akin isang hapon habang sinusuri namin ang finances ng gusali, ay ang pag-unawa na ang pag-aalaga sa mga tao ay mabuting negosyo. Ang masasayang nangungupahan ay nananatili ng mas matagal, mas nag-aalaga sa ari-arian at nagre-rekomenda sa kanilang mga kaibigan.
ang kabutihan ay hindi lamang morally tama, ito ay financially smart. Siya ay tama. Sa ilalim ng compassionate management ng aking lolo, ang gusali ay halos walang turnover. Ang mga nangungupahan ay nananatili sa maraming taon, kahit dekada, na lumilikha ng matatag na income stream na higit pa sa nakakabawi sa paminsan-minsang accommodation o repair. 6 na buwan pagkatapos na makuha ang gusali, gumawa ako ng isang natuklasan na nagulat sa akin higit pa sa orihinal na revelasyon tungkol sa loan ni Paulina. Habang inoorganisa ang mga papeles ng aking lolo, nahanap ko ang isang folder na may label na P. Hidalgo Ongoing. Sa loob ay mga record na nagpapakita na si Paulina ay tahimik na nag-aambag sa maintenance at improvements ng gusali sa loob ng 30 taon. Bagong bubong noong 1978, nagbayad si Paulina ng kalahati. Modernization ng elevator noong 2005, sakop ni Paulina ang buong gastos. Upgrade ng heating system noong 2010, muli pera ni Paulina. Siya ay hindi lamang isang nangungupahan na walang bayad kundi isang silent partner sa pagpapanatili at pagpapahusay ng ari-arian. Nang harapin ko siya tungkol dito, siya ay nagkibit balikat lamang. Ito ang aking tahanan, Carlo. Kapag mahal mo ang iyong tahanan, inaalagaan mo ito. Ngunit nagastos ka ng daan-daang libong piso sa improvements at nanirahan ako sa isang maganda, maayos na gusali sa loob ng 30 taon. Sulit ang bawat sentimo. Paulina, ikaw ay nag-subsidize sa gusaling ito, hindi freeloading rito. Nag-ambag ako ng kung ano ang kayang kong ambag, tulad ng lahat. 1 taon pagkatapos na makuha ang gusali, nakatanggap ako ng alok mula sa isang development company na bilhin ang ari-arian sa 150 milyong piso. Gusto nilang gibain ito at magtayo ng luxury condominiums. Ito ay higit na pera kaysa sa pinangarap ko na magkaroon. Dinala ko ang alok kay Paulina, inaasahan na siya ay mapanglaw sa ideya na mawala ang kanyang tahanan. Sa halip, ngumiti siya. Congratulations, Carlo. Iyon ay life-changing na halaga ng pera. Hindi ko ito tatanggapin. Bakit hindi? Dahil ang gusaling ito ay hindi lamang investment. Ito ay komunidad. Ito ay tahanan ni Ginang Herrera at ng pamilya Jimenez at iyong tahanan. Hindi ko maaaring sirain iyon para sa pera. Namumuo ang luha sa mga mata ni Paulina. Mapagmataas ang iyong lolo sa iyo. Natuto ako mula sa pinakamahusay na guro. 2 taon pagkatapos, binago ko ang aking approach sa property management sa isang maliit na negosyo. Ngayon ay pinamamahalaan ko ang 5 gusali, lahat na may parehong filosofiya na itinuro sa akin ng aking lolo at Paulina, na ang pagiging landlord ay tungkol sa higit pa sa pagkolekta ng upa. Si Paulina ay naging aking business partner sa lahat maliban sa pangalan. Ang kanyang financial acumen at ang compassionate approach ng aking lolo ay lumikha ng management style na parehong profitable at humane. Alam mo, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami sa kanyang apartment na sinusuri ang mga plano para sa renovation ng isa pang gusali na binili ko, hindi ko inaasahan na ang aking retirement ay magiging ganito ka-fulfilling. Ano ang ibig mong sabihin? Nang umalis ako sa financial district, akala ko ay tapos na ako sa negosyo. Akala ko ay tahimik na lang akong mabubuhay at magbabasa ng mga libro. Ngunit ang pagtatrabaho sa iyo, pagtulong sa pagbuo ng isang bagay na makabuluhan, nagbigay ito sa akin ng layunin muli. Binigyan mo ako ng higit sa layunin, Paulina. Binigyan mo ako ng tawag. Nagbigayan tayo ng 2 pagkakataon, sabi niya. Sa 3 anibersaryo ng pagkuha sa gusali, nag-organisa ako ng party para sa lahat ng nangungupahan. Habang tinitingnan ko ang mga pamilya na ginawa ang lugar na itong kanilang tahanan, kay Paulina na hawak ang bagong apo ni Ginang Herrera sa mga teenager mula sa 3A na ngayon ay nasa kolehiyo. Salamat sa tahimik na scholarships ni Paulina. Napagtanto ko na nakuha ko ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa real estate. Nakuha ko ang isang legacy ng kabutihan, isang modelo para sa kung paano maaring magsilbi ang negosyo sa humanity kaysa sa pagsasamantala rito, at isang paalala na ang pinakamahalagang investment na ginagawa natin ay sa isa't isa. Nailigtas ni Paulina ang negosyo ng aking lolo sa kanyang pera, ngunit nailigtas niya ang aking kaluluwa sa kanyang halimbawa. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa bank accounts, kundi sa mga buhay na hinahawakan natin at sa mga komunidad na binubuo natin. Ang babaeng minsan kong pinlano na paalisin ay naging aking mentor, aking business partner at ang pinakamalapit na bagay sa pamilya na natitira sa akin.
At bawat buwan na hindi ko siya sinisingil ng upa, naaalala ko na ang ilang utang ay hindi maaaring bayaran. Maaari lamang silang igalang sa pamamagitan ng kung paano tayo pumipili na mabuhay sa ating buhay. Isang ganap na makapangyarihang kwento tungkol sa nakatagong kabutihan, ang tunay na kahulugan ng kayamanan, at kung paano ang mga gawa ng kabutihan ay maaaring mag-echo sa mga henerasyon. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kung ang kwentong ito ng hindi inaasahang pasasalamat, tahimik na benefactors, at ang kapangyarihan ng compassion sa negosyo ay nagpaanting sa iyo, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang hindi ka panipaniwalang kwento tungkol sa nakatagong mga bayani na humuhubog sa ating buhay. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng upload. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.